Okay. Magandang umaga muli sa bawat isa. Good morning, Boker Tov. Ngayon po ay tayo ay muling nagpapasalamat sa Panginoon na dinala po tayo dito sa isang lugar na ang salita po ng Diyos ay ipinahayag sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng Biblia at the same time sa isang sermon na dadalhin po sa atin, no? Ako po ay nagulat sa karamihan ng mga tao na ang ating palang kaligtasan ay una-una hindi naintindihan at ang pangalawang aspeto na hindi naintindihan kung ano ang mga characteristics nitong mga salvation nito na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito yung sinasabi na security of our salvation or ano ba yung assurance of our salvation, no? Alam po natin na kung tayo po ay lumapit sa Panginoon, magsisi sa ating mga kasalanan at ibigay natin ang ating pananampalataya sa Kanya, tayo po ay isi-save ng Panginoon o tayo po ay maliligtas. Ngunit ang katanungan po, kung tayo po ay maliligtas, ito ba ay permanente o ito ay nawawala, no? Sa akin pong buhay, nung ako po ay bagong Kristiyano pa, ako ay hinilingan na manalangin sa isang grupo, no? Sa isang small group sa isang church. At ako po ay nanalangin, ang sabi ko, Lord, tulungan mo po kami na ang aming pananampalataya o ang aming kaligtasan ay hindi mawawala. Tapos napapansin ko, yung mga nakatingin sila sa akin, sabi ko, there is something wrong with my prayer. At medyo tinanong ko sila na parang, bakit daw nakatingin sila sa akin during my prayer? Ang point doon ay, sabi nila, hindi po nawawala ang ating pananampalataya, no? Hindi po nawawala, ibig sabihin, hindi po nawawala ang ating kaligtasan. Yun po ang topic sa umagang ito, no? Kung nawawala ba ang kaligtasan o hindi. Bakit ito ay nagtitrigger sa sermon na to? Kasi during our Sunday doctrinal, sa ating, meron kasi tayong dinaan noon na every fourth Sunday, magkaroon tayo ng revisitation of our doctrine, statements of faith. Ang isang tanong doon ng ating kasama ay, nawawala ba ang kaligtasan? At ako po ay medyo nagulat. At during kagabi din ay nakita ko yung post ni Kuya Kim Atienza. No? Si Kuya Kim Atienza ay, hindi ko alam kung anong kalagayan niya, kung may sakit siya or something. At nakapost siya doon boldly na sinasabi niyang, ako po ay tiyak ng aking kaligtasan, hindi na po ako natatakot mamatay, at ako ay ligtas na, ako ay tiyak na nasisigurado, something like that, na pupunta po ako sa langit dahil ako ay nagtitiwala kay Hesukristo. Binasa ko yung mga comments, ang daming comments, at nakikita ko maraming na comments na nag-agree, mayroon ding mga comments na hindi nag-agree. No? Kahapon din ay kami din po ay nagtanong at sinabi, paano ba matitiyak na ikaw ay isang Kristiyano? No? Paano ba natitiyak na ikaw ay isang Kristiyano? So something related to that. At ang pinaka-trigger po talaga ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, kasi during doon sa aming tennis court Bible study every Wednesday, ako din po ay nagturo ng assurance or security of salvation. At pagkatapos ay meron akong tinanong na isang tagapakinig. Ang sabi niya, tinanong ko siya, ikaw ba ay pag namatay ka ngayon, the classic question, no? Pag ikaw ba ay namamatay ngayon ay sigurado ka bang pupunta sa langit? No? Yun yung mga unang tanong ng evangelistic style nung unang panahon, na kung ikaw ba ay mamamatay ngayon, tiyak ba ang iyong kaligtasan? Sabi niya, medyo alangan siya sa kaniyang sagot. No? Sabi ko, hindi ka ba naniniwala
na ang ginawa ni Jesus Christ ay sapat na. I-explain ko mamaya na ito ang iyong kaligtasan. Ang sagot niya sa akin ay, walang problema sa ginawa ni Jesus Christ. No? Walang problema sa ginawa ni Jesus Christ at yung God. In-explain ko pa yung trabaho ng Trinity. God the Father plans our salvation. Jesus Christ accomplished or did our salvation, and the Holy Spirit parang inilagay ang salvation sa atin. Sabi niya, ang sagot niya, wala akong problema doon sa ginawa ng Trinity at ginawa ni Jesus Christ. Naniniwala ako doon. Pero ang tanong ko, sa aking kakayahan, kung ako ay ligtas. So parang nagulat ako, parang hindi ko ma-reconcile sa aking isip na magkaiba pala yung pananaw, perception ng ginawa ni Jesus Christ sa ating kaligtasan at iba pala yung pananaw natin sa ating kaligtasan. At nag-research ako na kasi sa akin noon, walang diferensyon. Walang pagkakaiba yon. Kasi kung anong ginawa ni Jesus Christ or yung God sa ating salvation, pinaniwalaan ko yon, so isa lang yon. Nakuha niyo yung point ko? Isa lang yon sa akin noon. At during my Christian life, parang hindi ako nagdududa ng aking kaligtasan. No? Kasi nababad din ako sa mga sermon ng mga nagtuturo talaga na hindi nawala ang kaligtasan. Pero sa aking pagre-research, nakarinig ako ng isang magaling din na tagapagsalita. Ang sabi niya, iba yung security of salvation at iba yung assurance of salvation. Kaya ang ating title sa ating sermon sa umagang ito ay narrowing, paliitin natin or i-close natin yung gap between security of salvation and assurance of salvation, kasi there is a difference between a security of salvation, which I will explain later, and the assurance of our salvation. Ang security of salvation, yung ating salvation ay secure yun, tiyak yun, kasi yan ay ginawa ng God, sigurado yan sa atin. Ngunit ang ating perception, ang ating pananaw sa ating sarili ay iba din na ako ba ay ligtas. No? So, sa umagang ito, ang ating pong pakay o objective ay dapat mapapaliit natin yung gap noon, yung kanyang pagkakaunawa natin, or i-close natin na yung security of salvation and assurance of salvation ay dapat pareho yan. No? At ang ating pong gagamitin na parang teksto sa umagang ito ay yung ginawa ni Jesus Christ doon sa bata na may sinapian ng masamang espiritu at pinakita niya ang generation na masyadong maikli or makitid o maliit ang pananampalataya. At the trigger talaga is yung sinabi ng tao na, Lord, I believe, help my unbelief. So, Lord, ako po'y naniniwala, tulungan mo ang aking hindi paniniwala. So, parang nakakagulat, no? Na ako'y naniniwala sa iyo, ngunit mayroon pa akong pagdududa, no? So, basahin po natin ang ilang mga teksto dito at bilang paggalang sa salita ng Diyos, tayong lahat ay tumayo. Buksan natin ang ating mga Biblia doon sa ating binasa kanina, ngunit paikliin lang natin sa Mark chapter 9, verse 19 hanggang 24 lang ating babasahin. Ang sabi dito sa aking Biblia, this is a New King James Version. Jesus answered and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me. Then they brought him to him, and when he saw him, immediately the spirit convulsed him and fell on the ground
and wallowed, foaming at the mouth. So he asked his father, "How long has this been happening to him?" And he said, "From childhood, and often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us." Jesus said to him, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Immediately, the father of the child cried out and said with tears, "Lord, I believe. Help my unbelief." Salamat muli sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, kami po ay nandito sa iyong harapan, Lord, humihingi ng gabay sa aming pang-uunawa, sa aming kaligtasan. At alam po namin, Lord, na ikaw po, Lord, ang gumawa ng aming kaligtasan. Salamat po sa mga Bible na aming babasahin mamaya na magpatotoo na ang pag-ibig mo sa amin ay totoo at hindi mo kami iiwan at hindi mo kami bababayaan. I-bless mo rin po ang aming pag-isip na kung kami ay may unbelief, nagbibilieve kami sa iyo greatly, ngunit mayroon pa pong portion sa aming mga buhay na hindi pa po nagbilieve. Ikaw po, Lord, ng ayos nito, Lord, at magyan mo kami ng assurance sa aming kaligtasan, Lord. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen. Sa ating pong pagtatalakay sa umagang ito, sa topic na to, gusto kong i-describe sa iyo kung ano ang difference ng security of our salvation and the assurance of our salvation. Ang security of our salvation is nakadepende yan sa pananaw or sa sistema na ginawa ng Panginoon sa ating salvation. No? Regardless kung ito man ay hindi natin napiperceive na ginawa, ito ay katotohanan based sa ating babasahin ng mga facts or mga verses sa susunod na mga talata ng ating babasahin. Bakit ko po ginamit ang verses na to? Kasi ito lang yung parang verses na nagdadalawang isip yung tao. No? Dito nakikita natin na he believes on the Lord Jesus Christ. Alam niya na kayang pagalingin ng Panginoon ang kaniyang anak at siya din po ay may pagdududa. So humingi siya ng Panginoon, "Lord, I believe in you, but help my unbelief." Dagdagan mo ang aking pananampalataya upang lalo pa akong makakasigurado na talagang gumaling. Ngunit ang ending dito ay pinagaling ng Panginoon ang bata. No? Although ang context nito ay iba, pero gagamitin natin ito sa ating pananaw. No? Unang-una, marami na po tayong sermon about security of our salvation. Marami na po tayong mga verses na ginamit. Ang unang verse po na gagamitin po natin ay John 19 verse 30. No? It is a very small verse, short verse, but full of context yan. Kasi ang sabi dito ni Jesus Christ, "It is finished." Doon sa cross, one of the 7 last words of Jesus Christ ay, "It is finished." Tetelestai. Sa Greek, tetelestai, meaning paid in full. No? Paid in full. So, what do you mean by it is finished? Pag sinabi mong it is finished, finish na. Wala ka nang gagawin, no? Sa illustration nito, pag isang artist daw ay tapos ng kanyang obra maestra, yung kanyang drawing, ay sasaynan niya yan sa dulo. Ang ibig sabihin niyan, it is finished. Ready na yan. So, doon sa Colossians ay sabi doon, ang lahat ng ating mga kasalanan ay pinako doon sa cross at sinabing, it is paid in full. No? Sabi dito sa Colossians chapter 2, 14, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us,
And He has taken it out of the way, having nailed it on the cross. No? So, lahat ng ating mga requirements ng ating kaligtasan, lahat ng ating mga kasalanan, isinulat yan doon. Lahat ng mga utang mo, pati siguro yung utang mo ng pera, pero ang concept dito ay utang ito ng pagkakasala. Lahat ng mga utang mo since birth and after at the end of your life, isinulat yan ni Jesus Christ doon sa krus. Nilagay niya doon sa krus, pinako niya doon. It is finished. It is paid in full. So, doon pa lang sa krus, kung ikaw ay naniniwala na si Jesus Christ namatay sa iyong makasalanan, mayroong isang tarpaulin doon. Hindi naman tarpaulin yon kasi, pero ang point doon, para lang ma-imagine nyo, mayroon doon pangalan nyo. Juan de la Cruz. Nakasulat lahat ng mga kasalanan nyo. Tinatakan ni Jesus Christ, paid in full. It is finished. Tetelestai. So that is one of the verses na nagpapakita sa atin na ang ating salvation dahil sa ginawa ni Jesus ay ligtas na kayo. Yan ang ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Calvary. Number 2 na verses. John 10:27 to 30. No? Sabi dito sa John 10:27 to 30. Sabi ni Jesus Christ, John 10:27. Mali ang aking. John 10:27. No? Sabi ni Jesus Christ, my sheep hear my voice, and I know them. Alam pala ni Jesus Christ ang kanyang mga tupa. And they follow me. And I give them eternal life. No? Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ayaw ko kung maintindihan natin, walang hanggan. Eternal. Sa English yan, pag eternal, walang katapusan. No? And they shall never perish. No, hindi na sila mapapahamak. Pag sinabi bang never, ano bang English, Tagalog ng never? Hindi na sila mapapahamak. Neither shall anyone snatch them out of my hand. Walang makakatanggal sa kanila sa aking mga kamay. No? My Father who has given them to me. Yung Father pala, God the Father, ibinigay tayo ng regalo kay Jesus Christ. Jesus Christ, ito yung bride mo, ito yung regalo ko sa iyo. Ito yung mga pinili ko before the foundation of the world. My Father who has given them to me. Yung them, yung tayo yun, no? Na mananampalataya. Ano? Is greater than all. Greater than all. Pag sinabing greater than all, sovereign. Pag sinabing sovereign, walang makakatalo sa kanya. Walang makakatalo sa kanya. The devil, wala yan sa kalingkingan ng God. Tayo, wala tayo sa kalingkingan ng God. My Father who has given them to me is greater than all. And no one, ano bang ibig sabihin ng no one? Walang is able, walang kakayahan to snatch them out of my Father's hand. I and my Father are one. Kung sa tennis pa to, double-handed. The hand of Jesus Christ and the hand of God the Father secure us from the snatching. Walang makakapaghiwalay sa atin. Walang makakapag-snatch. Yan ang isang verse na nagpatotoo ng ating security of salvation ay tiyak. Yung ating kaligtasan ay tiyak. Huh? Another one, Romans 8:35. Ang sabi dito sa Romans 8:35. Sabi dito sa Romans 35.
Who shall separate us from the love of Christ? Sinong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa kay Kristo? Shall tribulation, pag-uusig, distress, persecution, or famine, or nakedness, kawalan, or peril, or sword, as it is written, for your sake we are killed all day long. We are counted as sheep for the slaughter. 37. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angel, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Sabi ni Paul, for I am persuaded that neither death, ang kamatayan o ang buhay, ang mga good angels, mga bad angels, mga evil spirit, nor things present, nor things to come. Wala pang naimbento na mga bagay na makapag-separate sa iyo sa pag-ibig ng Panginoon. Nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Mga kapatid, walang makikipaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Ang sabi ng God demonstrate His love in us while we were still sinners, Christ died for us. Christ died for us. Nung tayo ay makasalanan, pinaghirapan tayo ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sinakripisyo ni Jesus Christ ang kanyang buhay para lang iligtas nung ikaw ay makasalanan pa. How much more kung ikaw ay na-regenerate na at under ka na sa Kanya? Imaginein mo, ikaw ay rebelde. Ikaw ay ayaw magpasakop ng God. Rebelde ka. Binigay ng Diyos ang Kanyang anak. Binigay doon sa krus, namatay doon sa krus, para mailipat Kanya doon sa Kanyang kaharian. From death unto life, from Satan's kingdom to God's kingdom. Ngayon, nandun ka na sa God's kingdom. Pababayaan ka ba niya makatakas doon sa kanyang God's kingdom? Nung wala ka pa nga sa God's kingdom, rebelde ka, iniligtas ka niya. Itinaya niya ang kanyang buhay. Ngayon, nandito ka na sa kanyang kamay, anak ka niya, sumusunod ka na sa kanya, they follow me. Sabi niya, they hear I know them and they follow me. Bibitawan ka pa ng Panginoon. Even the logic of man, hindi yan kayang bitawan ng God kasi nandun ka na sa kanyang poder. Yan ang patutuo ng ang ating kaligtasan ay secure na. Romans 8:15 to 17. Sabi dito sa Romans 8:15, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Ito ay adoption, no? Marami pong mga terminologies na ginagamit sa ating salvation. Isa ay born again, pero para lang makita talaga yung heir kasi yan. Kasi sa Roman, parang nag-a-adapt sila, no? Nakikita nito. Hindi tayo binigyan ng spirit of bondage again to fear, para hindi tayo takot. But binigyan tayo ng spirit, receive the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Noong una, hindi natin matawag ang ating Ama, ang Ama natin na nasa langit, na Abba, Father. Endearment itong Abba, Father sa Hebrews, no? Abba, very close yan. Abba, Father. The Spirit, the Holy Spirit Himself, bears witness with our spirit that we are children of God, no?
Nung tayo po ay hindi pa ipinanganak doon sa ating espiritual na kalagayan, nandun tayo sa sinapupunan, nandun tayo sa malayo tayo. Ngunit nung pinanganak tayo, binigyan niya tayo ng Spirit. Ngayon, ang Holy Spirit ang nagsasabing, Abba, Father. Katulad ng isang bata, hindi niya masabing Abba, Father kasi maliliit pa lang siya. Pero, ang nanay o ang tatay, sinasabihin niyang, Papa, Papa, Papa. Hanggang nasanay tayo, nasabihin nating Abba, Father, ang ating Ama. The Spirit Himself bears witness with our spirit. The Spirit itself, the Holy Spirit itself, siya ang nagtuturo sa atin na tayo ay anak niya. Tayo ay anak niya, that we are children of God, and if children, then heirs, tagapagmana, hindi lang ordinary na tagapagmana, heirs of God, and joint heirs with Christ. Kaya kung anong mamanahin ni Jesus Christ, ay mamanahin po natin. If indeed we suffer with Him, that we might be glorified together. Alam po natin na tayo po ay mag-glorify tayo. Kung saan mag-glorify ang Panginoon, mag-glorify din tayo. Sabi sa Colossians 3:4, ito ang pasabi sa Colossians 3:4. Sabi sa Colossians 3:4, Colossians 3:4, when Christ, who is our life, appears, then you will also appear with Him in glory. Kung si Jesus Christ ay mag-glorified, tayo din po ay mag-glorified because we are in Christ. Kung saan pupunta si Jesus Christ, at tiyak po natin na si Jesus Christ ay mag-glorify, siya po, tayo din po ay mag-glorify with Him. No? We are still waiting for our glorification because we are still in our unglorified body. Mga kapatid, marami pang mga verses na nagpatotoo na tayo po ay talagang secure ang ating salvation. That is the security of our salvation. Now we will go to the assurance of our salvation. Ang assurance po ng ating salvation, yun ang ating perception. No? Iba yung perception natin kung tayo ay ligtas, iba yung ginawa ni Jesus Christ ng God doon sa ating kaligtasan. Ang problema, mayroong gap doon. Kasi tayo, katulad ng tao, we believe on the Lord Jesus Christ, but we have some doubt on ourselves. Kasi tayo po ay nandito pa sa ating mga kakayahan. No? Akala natin, ang ating kakayahan ang nagliligtas sa atin. Bakit meron tayong duda sa ating katiyakan ng ating kaligtasan? One of the reasons kung bakit tayo magdududa, kasi mali ang ating pananaw kung paano tayo naligtas. Uulitin ko, bakit tayo nagdududa ng ating kaligtasan? Kasi mali ang ating pananaw kung paano tayo maligtas. No? Kung ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating magawa, 100%, wala kang assurance na ikaw ay maliligtas tuloy-tuloy. Kasi ikaw nga yung gumawa ng iyong kaligtasan. At marami pong mga nagtuturo ng ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating mga gawa or a combination of our faith and our works. Hindi po. Ang sabi po ng God, sabi sa Jonah, salvation is all of God. Ang ating kaligtasan ay gawa lahat ng God yan. Wala kang participation ng inyong kaligtasan, kasi sabi ng Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. Ano ba yung that not of yourselves? Hindi yan galing sa'yo. It is the gift of God, not of works, not of your doing, so that nobody could boast.
it is very clear na ang ating kaligtasan ay by grace of God through our faith, no? And that not of ourselves. It is the gift of God, not of works, so that nobody could boast. So kung mali po ang ating pagkakaunawa kung paano tayo maligtas, hindi tayo aabot na tiyak ang ating kaligtasan kasi nga ikaw nga ang gumagawa ng iyong kaligtasan. But ikaw ang gumagawa ng iyong kaligtasan, siyempre ikaw din yung manage kung paano mo i-secure yung aling kaligtasan. Pero ang sabi ng God, ako ang nagliligtas sa iyo. Ako ang nagliligtas sa iyo. Ikaw ay binigay sa akin ng Ama. Ako ang maliligtas sa iyo. Regalo ko yan sa iyo, not of yourselves, through your faith lamang. No? Through your faith. So, lilinawin ko po sa church na to. At I will stick to that. No? Na ang ating salvation is by faith alone. Faith alone. Not faith plus works. By our faith alone in the finished work of Jesus Christ. We belong to the group of religion na our salvation is based on the finished work of the Lord Jesus Christ on the cross 2,000 years ago, and we believe that Jesus Christ is tunay na God at tunay na tao. Siya ay nagkatawang tao upang iligtas tayo. We do not belong to the other group of religions na ang kanilang salvation ay by their works or a combination of their works. Dapat malinaw sa inyo ngayon yan, and I hope that the Holy Spirit will enlighten your mind na ang ating kaligtasan ay sa ating pananampalataya sa ginawa ni Jesus 2,000 years ago na ang Diyos, si Yahweh, ay nagkatawang tao, sinunod lahat ng commandments ng God upang masunod niya ang requirements at ang kanyang katuwiran ay ibinigay sa atin. We believe on that, and we believe that Jesus Christ died on the cross for our sins, at He was buried, He was resurrected. Kailangan natin malaman na Jesus Christ napagtagumpayan po niya ang parusa at ang wages of sin na kamatayan. So, even if we die, we will live, no? Yun ang resurrection. Kung maski namatay tayo, we will live because we believe that Jesus Christ did it for us. Yun po ang ating kaligtasan. Tayong lahat ay makasalanan. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. Wala tayong pag-asa. Kaya kung may nagtuturo na kaya mo iligtas ang iyong sarili, that is not biblical. Number 2, reasons. Bakit ang ating assurance of our salvation ay hindi 100% na tayo naniniwala? Because mali ang ating doktrina o nababad ang isang tao sa doktrina na akala niya mayroon siyang contribution ng kanyang kaligtasan. Marami pong, yung sinasabi ko sa kanina, na una, yun po ay hindi Christian church yun. The difference between a Christian church, one of the characteristics of a Christian church is we believe that our salvation is through our faith alone, no? Justification is by faith alone. Justification ng ating pagpawalang sala ay by faith alone, no? Marami na pong mga verses tayong tinalakay diyan na we cannot be saved by the works of the law. No one is saved but by the works of Jesus Christ. Wala tayong magawa diyan. That is not a Christian church. Kung naniniwala na ang kanilang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kanilang sakramento, no? Sa pamamagitan ng dagdag na gawa sa kanila, no? Ang sabi nga ni Paul,
Sa 3:9, our righteousness. Philippians 3:9, hindi ko inano yung righteousness ko, no? Sabi nito sa Philippians 3:9. Sabi sa Philippians 3:9 to 11, no? Where's the 9? 3:9. Verse 8 na lang para may content. Sabi ni Paul, yet indeed, I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, basura, that I may gain Christ, upang makuha ko si Kristo, and be found in Him, matatagpuan ako sa Kanya, that having my own righteousness, hindi sa aking kabutihan, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Mga kapatid, sana kayo ay naniniwala na matatagpuan kayo ng Panginoon ng inyong righteousness, ang inyong katuwiran, o ang inyong kabutihan ay hindi galing sa inyong mga sarili, hindi galing sa pagsunod ng batas, kundi galing sa righteousness in Christ, the righteousness which is from God by faith. Mayroon akong illustration doon, no? Ito yung righteousness ni Jesus Christ. Pure yan. Pure yan. Ang ating righteousness ay unpure. In fact, in Isaiah 64 verse 6, it is a filthy rags. Para daw yung maruming basahan, no? Maruming basahan at pagkaano daw nga, para nga daw yung maruming basahan ng babae, no? Yung kanilang, para i-clearly na natin, para hindi kayo magsabing mabuti kayo. Yung maruming napkin ng babae. Gaano ba kadumi yun? Oh? Yun ang righteousness sa tingin ng God, ng ating righteousness. Ito yung righteousness ng God. Sabi natin, mabuti yung aking righteousness. Hindi natin alam, yung ating righteousness ay madumihan. Dahil sa ating good intention, kasi sabi na, wala ba talaga tayong contribution ng ating righteousness? O sige, lagyan natin ng contribution. Ito yung righteousness ng God. Lagay mo dito yung napkin mo. Yan ba ay malinis ba yan? Sabi ng God, hindi na malinis yan. You added your righteousness to the pure righteousness of Jesus Christ. Wala na. Yun ang intention ng mga tao na nagsasabing, grabe naman kayo. Wala kayong idadagdag na kunting trabaho man lang sa inyo. Lahat talaga kay Jesus yan? Siyempre, lahat kay Jesus yan. Kasi sabi ni Paul, rubbish yung aking righteousness. Ang righteousness na to ay galing kay Jesus yan. Ngayon, mayabang pa tayo. Gusto nating dagdagan ng righteousness, ang ating righteousness ng God. Hindi pwede yan. That is why, mali yung ating doktrina. Nababad tayo sa maling doktrina na sinasabi sa atin, mali yung doktrina na mga na mga born again yan. Hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng born again. Akala nila relihiyon. Hindi natin ikinahiya. Kasi sabi ni Paul sa Romans 1:16, which is the thesis of Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ, because it is the power of God for salvation to those who believe. Hindi ko ikinahiya ang magandang balita ng kaligtasan, kasi yan ang kapangyarihan ng Diyos upang kayo'y maligtas. Sa mga mananampalataya. Una, sa mga Hudyo at ganon din sa mga Grego. Sa 17, for in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Yung the just shall live by faith, at saka yung faith to faith,
napakahalaga yan. Ang ibang translation yan, for in the gospel, the righteousness of God is revealed from first to last, as it is written, the just shall live by faith. Ang ating faith yan, ay nagsisimula yan, the moment you believe on the Lord Jesus Christ, the moment you believe on your the salvation, from first to last yan, it is the gift of God, from first to last, from faith to faith, as it is written, ang mga pinawalang sala ay nabubuhay sa pananampalataya. Kung tayo may unly rise, ang faith natin, may unly faith tayo. We live by unly faith. Hindi yan tatrabahuin natin ang ating kaligtasan sa mga susunod. No? Kasi sabi nga, kung ako lang mag-iingat ng aking kaligtasan, mamaya pa lang, pagbaba ko dito, nawala na yung aking kaligtasan. Kung ako lang ang magsisecure ng aking kaligtasan. Kaya nga, ibigay natin ang ating kaligtasan kay Jesus Christ. No? Sabi sa 1 Peter chapter 1, sabi ito sa 1 Peter chapter 1, sabi dito, Blessed be the God and Father, chapter 3, 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. To an inheritance incorruptible. Ano ibig sabihin ng incorruptible? Hindi nasisira, hindi nabubulok. Yung ating inheritance doon, incorruptible, undefiled, as does not fade away. Reserved in heaven for you. Reserve. Yung aking kaligtasan, wala sa aking mga kamay. Ibinigay ko na kay Jesus Christ. Lord, itago mo yan dyan. Kasi kung ako magtatago niyan, bukas, wala na yan. Kasi mayroong isang nag-aral na para daw relo yan. Yung relo daw, ibinigay sa iyo nag-gift. Pero, ikaw daw mag-alaga ng gift, ng relo, kasi daw baka nakawin. Sabi ko, ayaw ko ng ganong theology. Ang gusto ko yung theology, salvation ko, Lord, bigay mo sa akin. Itago mo dyan. I-reserve mo yan. I-reserve mo yan doon sa heaven. Reserve for us. Yan, sigurado na ako doon. Kaya nga sabi, naka-reserve na yung aking room doon. Sabi ni Jesus Christ, let not your hearts be troubled. You believe in God. John 14 verse 1, you also believe in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where you are, where I am, there you may be also. Ibig sabihin, naka-reserve na yung aking kwarto doon. Naka-reserve na yung aking crown doon. Reserve na yon. Hindi na yung mawawala doon. Ngayon, pag-report ko doon, Lord, sana yung aking kwarto, sana yung aking crown nandito. Wala pong crown doon na hindi makiklaim. Ngayon, paano yan? Pag sinabi mo, ay, mayroon pong kwarto dito na hindi na-claim kasi hindi hindi sumunod. Ngayon, system yan mga kapatid, system yan. Ang sabi ni Jesus Christ, I will go to save. Ngayon, ang sabi ni, paano yung isang sinave mo? Nag-swimming sa dagat-dagatang apoy. Nag-swimming sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, magre-report ngayon si Jesus Christ sa kanyang God the Father. Father,
We failed. We failed. Bakit? Mayroon tayong isang kaluluwa na niligtas ko. Binayaran ko doon ang aking dugo. Nag-swimming pa rin doon sa dagat-dagatang apoy. We failed. Jesus Christ never failed. Never failed, no? Wala pong. God is sovereign. God is sovereign. Hindi po tayo naniniwala ng doctrine ay Satan is sovereign. Kasi pag naniniwala tayo na Satan is more sovereign than God, mali na yung ating doctrine of God, the doctrine ng God, no? Ang God ang nasusunod. Ang God ang nasusunod. At pangalawa, hindi pwedeng double jeopardy. Hindi pwedeng nabayaran na ni Jesus yung kasalanan mo, tapos babayaran mo pa doon sa impyerno. Paano na yan? Double jeopardy na yan. We believe on the power of the blood of Jesus Christ na nabayaran na yung ating mga doon. So, pangalawang reason kung bakit tayo mayroong mababa ang ating assurance of salvation, kasi nababad tayo sa mga doktrina na hindi biblical. Nababad tayo sa mga doktrina na mas makapangyarihan pa yung si Satan kay God. Hindi po mas makapangyarihan si Satan kay God. Ibig sabihin, na-snatch ka from the hand of the Father. Hindi po pwede yan. Ang sabi ni Jesus Christ, ang sabi ng biblical, no one can snatch him away from me. No? The Father who is greater than all was given you to me. Is greater than all, and no one can snatch them out of my Father's hand. So, mga kapatid, dapat maintindihan natin na ang ating doctrine, God is sovereign, even among us, even sa iyo, God is sovereign. Mas makapangyarihan ng Diyos. Hindi yan natatalo. Pangatlong reason kung bakit tayo mababa ang ating assurance of salvation. Because of our life's aspiration na hindi natutupad. No? Marami tayong mga pangarap sa buhay. Lord, sana makapag-asawa ko ng maganda, matalino, mabait, matakutin sa Diyos. Pero ang napangasawa mo ay lang. May takot lang sa Diyos. Tama naman yan. Yun ang basic doon. Because of our aspirations, Lord, bigyan mo naman ako ng malaking bahay. Ang bahay lang ibinigay sa iyo ay hindi masyadong malaki. Pero may bahay din. Kaya, ibig sabihin, hindi ko na masyadong elaborate. Mayroon tayong mga aspirations sa ating mga buhay na minsan, hindi ibinibigay ng God. Kaya, ang sabi natin, talaga bang anak ako ng God? Nawawala ang ating assurance of salvation kasi mayroon tayong mga aspiration sa buhay na hindi natin nakakamit dito sa mundong ito. Hindi natin alam. Ang God ang may we know, sabi ng Romans 8:28, we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His promise. Hindi pa tapos ang Panginoon sa iyong buhay. Marami pa po tayong pag-asa. Pero ang higit sa lahat, ang pinaka-importante, yung ating kaluluwa. No? Kasi inuuna yan ng Panginoon yung ating kaluluwa. Kasi kung sabi na, what does it profit? Ano mang makuha mo man ang lahat, na pahamak naman ang iyong kaluluwa, wala rin. Kaya, dapat maintindihan natin na magpasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay niligtas. Thank you, Lord, iniligtas. Dagdagan mo naman ang bonus. Dagdagan mo naman ang bonus. Pray and pray without ceasing. Hindi pa po ang tapos. Hindi natin malalaman sa mga next generation. Hindi pa po ang Lord. Hindi pa po tapos ang Lord. Bakit nawawala ang ating assurance of salvation? Because mayroon tayong mga pangarap sa buhay na minsan hindi ibinibigay pa ng Panginoon o hindi pa natutupad. Yun ang nagpapababa ng ating parang
Parang ganun, no? Parang kaya nga sabi ni God, be contented, no? Sa 2 Timothy na be contented. Be contented on what you have because I will never leave you, neither forsake you. That is in Hebrews 13 verse 5, no? Huwag kayong magmukhang pera kasi I will never leave you nor forsake you. Pangapat na dahilan kung bakit tayo ang ating assurance of our salvation ay mababa. Dahil ang ating tagumpay sa kasalanan ay ang success rate ng ating tagumpay sa kasalanan ay mababa. Kung palagi tayong nagkakamali, palagi pa rin tayong nagkakasala, ang ating pananaw ng ating kaligtasan ay mababa. Bakit? Kasi palagi tayong nagkakasala eh. Parang, Lord, bakit pa rin ako nagkakasala ngayon? Diba? Parang bumababa yung ating, ligtas ba talaga ako? Yun ang dahilan. Pang-apat na dahilan kung bakit tayo mababa ang ating assurance of salvation. Kasi, nagkakasala pa tayo. No? Nagkakasala pa tayo. Kaya nga, the more na mag-focus tayo sa Panginoon, the more na kumukunti ang ating kasalanan. At the same time, the more na tayo po ay naging aware tayo na tayo po ay nagkakasala. Kasi ini-emphasize ng God yan na tayo ay makasalanan. Ngayon, kailangan nating mapagtagumpayan ang ating makasalanan. No? Mayroon pa mga ibang mga dahilan kung bakit mababa ang ating pananaw kung tayo ay ligtas. No? Nakuha nyo ba yung aking point na iba yung security of our salvation? Dapat maintindihan nyo na pag iniligtas kayo ng Panginoon, ligtas na kayo. Ngayon, ang i-improve natin, yung ating assurance of our salvation. No? Assurance of our salvation na ligtas mo kayo. Kaya sabi nila, kung tiyak ang iyong kaligtasan, bakit maraming warning about apostasy? No? Kasi yan ang kanilang reason eh. Diba? Kung tiyak pala ang iyong kaligtasan, bakit nagsabi si God or mga apostol o mga epistles na umiwas kayo na hindi kayo maging apostate? Ang ibig sabihin ng apostate na hindi kayo maniniwala. The point of that is warning to us so that our assurance of salvation will increase, para mag-increase ang ating assurance of salvation. Pero, aside from your assurance of salvation, kung talagang ikaw ay niligtas ng God, ligtas ka na. Iba yung usapan doon. Kaya dapat, dati, walang gap yan. No? Walang gap. Pero, parang dahil nga sa mga sinasabi kong mga factors na nagdududa tayo ngayon sa ating assurance of salvation. Pero ang dinidiin natin dito, we have to narrow the gap. We have to close the gap na mananatili tayong assured ang ating salvation. Kaya sabi ng tao, Lord, I believe, and I hope you believe. Kasi kung hindi kayo nag-believe kay Jesus Christ, ibang usapan yan. Lord, I believe that you died for me. Lahat ng aking mga kasalanan, pero help my unbelief. Dagdagan mo pa ang aking pananampalataya sa iyo. And I hope and pray na yung gap na yan ay maliliit at kung maari man magsara yan na ang ating pananaw ng security of salvation is the same with our assurance of salvation. Paano yan? Sabi nga, pray and pray. The more you pray, the more you have assurance of the salvation. Sabi nga, itong na to ay hindi nadadala, kailangan natin ng panalangin. Kailangan nating panalangin. Number 2, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. That is Hebrews 12:2. No? Fix our eyes, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siya ang simula ng ating pananampalataya at siya ang nagtatapos o nag-aayos ng ating pananampalataya. Fix your eyes on Jesus, the author or the starter of your faith and the perfecter or finisher of our faith. Dapat yung ating faith ay madagdagan ng madagdagan.
maraming mga utos dito ng Panginoon na iniiwas tayo sa mga kasalanan, iniiwas tayo sa apostasy, parang ating assurance of our salvation ay tiyak, no? Na bilang pagtatapos po, meron ako doon si John Bunyan's Pilgrim's Progress, no? Si Christian ay siya ang bida doon, no? Siya ay may burden sa likod. Allegory ito na kwento na panaginip ng isang tao na nagmalalakbay sa mundo, no? Ngayon, si Christian, yung pinakabida, mayroon siyang maraming mga kaibigan habang naglalakbay sa mundong ito. Mayroon siyang parang faithful at sa huling lakbay na kalimutan ko yung parang loyal yata ang doon, ang last na kasama niya doon. Tumatawid sila sa Jordan River. Ang connotation ng Jordan River, that is death. Sabi ni loyal kung mataas ang iyong pananampalataya, Christian, madali kang makatawid dyan sa Jordan River. Pero kung mababa iyong pananampalataya, mahirap kang makatawid dyan sa Jordan, doon sa death. Mga kapatid, kung mahina ang ating pananampalataya, no, ay mahirap tayong tumawid doon sa kamatayan. And I appreciate Kim Atienza's boldly proclaiming that he is not afraid of death because he believed that Jesus Christ died for him and he was saved. And I hope na tayo po, habang sa ating paglalakbay, ay magkakaroon tayo ng faith na kung tayo ay tatawid doon sa kabilang buhay, napakadali yan. But ang pagtawid pa rin natin doon sa illustration, tumawid si Christian, hirap na hirap siya, pero kinuha siya ng kamay ng Panginoon at iniligtas siya. Yung kanyang perception doon sa pagtawid, perception lang niya yun, pero tiyak na kukunin siya ng Panginoon. God will never leave us nor forsake us. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Let us all stand up and let us pray. Panginoong Diyos naming Ama, kami po Lord ay muling nagpapasalamat na mayroon ka pong Bible na ibinigay sa amin at patuloy mo kaming bigyan ng more faith na maklose namin, na mawala ang gap between ang security ng aming kaligtasan na iyong ginawa sa aming perception na kami ay ligtas. Lord, patuloy namin pinapanalangin dito sa mga tao nakikinig na kung mayroon pa po dito, Lord, na hindi naniniwala ng iyong kaligtasan na ginawa, bigyan mo po siya ng gabay at talino or wisdom upang siya po, Lord, ay lumapit sa iyo, magsisi sa kasalanan at tanggapin ka, Lord, bilang Panginoon tagapagligtas. At sa lahat na nandito, Lord, give us more faith, Lord. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen.